Alright, so yeah, gusto ko sanang pag-usapan yan tungkol sa ating sistema ngayon sa SLEX, mga toll gates. So napapansin natin na hindi na parang walang tao ngayon at laging may pass-through na sa mga ilang exits ng SLEX tolls, no. So gusto ko lang iyan to topic ito kasi parang concern lang din ako sa mga taong yun nga, wala pang RFID or yung ayaw kasi mag RFID kasi parang hassle din dahil nga magpapaload pa sa loading station and meron mga tao kasing hindi masyadong techy. Dito sa Motor Bro and gusto ko kayong bigyan ng idea uh, kung paano mag-register sa online na RFID natin sa SLEX or CARAX niya, mga iba't ibang tolls niya. Pwede yan. So, okay. So, my name is Reb and you're watching Motor Bro PH. Okay. So, ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-register. Ngayon kasi, parang bago ka at may RFID ka man pero wala ka pang application. So, mas maganda kung i-download mo siya sa App Store or dito sa Google Play Store, 'di ba? So, okay. So, ngayon, pupunta ka dito sa Play Store. Ayan. Yan. Tapos, punta ka sa Auto Sweep. Auto Sweep. Yan. Diyan sa Auto Sweep na yan. Yan. Search mo yan. Yan. Naka-download na kasi ako eh. So, ito yung itsura ng Auto Sweep mobile app. Yan. Install niyo yan sa inyong cellphone. Mapa Android man or Apple phone. Okay, so pag-install nyo, yan. Tapos sa SLEX to, no? Dito naman sa NLEX, ang patawag sa kanya is MPT Hub. MPT Drive Hub po. Yan pala, MPT Drive Hub. Yan yung pangalan nung dalawa. Yan dalawang naka-install sa akin ngayon. Yan. Yan dalawang yan, kailangan mo yan. So, depende sa'yo kung napupunta ka sa Calax or sa NLEX, yan MPT hub yan. Pag naman sa papuntang south, yan TPLEX ata din, sama to, yan auto sweep ang gagamitin mo. So umpisa natin sa auto sweep. Yan. Open natin yan. Yan. So unang-una mo makikita, yan, yung itong yan, yung login page na yan. So kung may login ka na, type mo lang yung email mo, tapos yung login, i-login mo lang. Pero pagka mag-register ka pa lang, pwede naman. Yan. Yan. Pag naman sa register, so, i-enter mo yung account number mo na binigay sa'yo doon sa RFID load, sa RFID installation, nasa card mo yan, and then, yung plate number mo. Tapos, i-register mo na. Since ako kasi, meron na akong login, pero existing na yung account ko, so, hindi ko na mapapakita kung paano to. Pero, madali lang to mga bro. Kaya, kailangan, sikapin yung pag-aralan nyo kung paano para makapag-register na kayo dito sa AutoSweep. So, back to login tayo. Ngayon, dito sa Quick Balance, yan, i-enter mo yung an RFID account number mo. So, try natin. Yan. So, ito yung sample na balance, no? So, ayan. Yan siya. Makikita mo yung mabilisang balance niya. Pwede. Yan. Pero syempre, kung meron kang multiple accounts, yun, medyo parang mahirapan ka. Isa-isa mong i-enter yung RFID account number mo. So, pwede namang hindi ka mag-register, pero at least marunong ka dito sa kabisado mo yung account number mo or makaka-copy paste mo. Yun nga lang, medyo hassle nga lang kasi mag-enter ka pa. So, let's do okay, so ito na, no? Yan, makikita nyo, meron ako ditong tatlong account. So, tatlong sasakyan. Pwede kong ilagay dyan. So, mangyayari, ayan, yung makikita mo dyan sa loob. Okay, so ayan, makikita mo yung balance mo, no? Ayan, balance. Ayan, for example, itong isa. Ayan. Natin. Yan.
Yan yung balance. So, meron kang reloading methods na pwede sa tatlong to. So, pwedeng credit card, e-wallet, tsaka direct debit. Yan. Madalas yung ginagamit natin is yung e-wallet. Pwede yan. Yan. Meron kang choose na GCash, PayMaya, tsaka GrabPay. Yan. Yan, no. Diba yan? Yan yung kadalasan mong ginagamit. Yan. Direct debit, pwede yan. Yan, pwede yan. Tatlong yan. BPI, RCBC, or Union Bank, pwede mo magamit yan. So, alin ba dito sa tatlong to ang mabilis? Para sa akin, hanggang ngayon, gumagamit pa rin ako ng e-wallet. So, dito sa e-wallet, actually, sa totoo lang, mga bro, hindi ako gumagamit nito. Kasi ang ginagawa ko lang dito, pang-check ko lang ng balance. Kasi since tatlo yung naka-register kong sasakyan, dito na ako tumitingin para mabilisan. So, try natin sa e-wallet. Yan, amount. And minimum 50 pesos. Try natin sa 50 pesos, no? GCash. Yan. Pagdating sa GCash, yan, po-proceed ka na. Meron siyang, pag nag-reload ka dito, meron siyang 50 pesos, service fee na 13 pesos, a total charge na 63 pesos na lang. Yan. Yun nga lang, may charge nga lang. Ayan. Tapos yan, ilalagin mo yung, number mo. Yan. Type mo dyan. Then, yan na. Tapos, sa'yo yung 6-digit na yan na. Okay. So, ito na. And proceed. Yan. Success na. Yun. So, dapat, kanina, 250. Dapat ngayon is nasa 300 plus na lang. Ayan. Sige, try natin. Yan. Okay. So, 50 pesos, nagdag na kagad ang 300 pesos. Yan. Pwede yan. Okay. Pwede. So, nakita nyo na kung paano yung interface nitong RFID natin. Yan. Alright. So, mga bro, pasensya na doon sa mga aso kanina. Medyo maingay. Ito naman, so ito, MPT Drive Hub. Ito yung ginagamit natin para sa sa toll gates ng Calax, ng NLEX, yan, kung ano man. Yan, pwede dito kayo magpupunta. Okay? So, yan, sinasabi ko sa inyo, meron siyang use biometrics, meron din siyang Facebook login users, yan, pwede din gumamit ng Gmail. Yan, sana AutoSweep ganun to rin sa inyo. Okay, so yan, meron tayong register via email. Yung gamitin mo yung email mo and register via CCLEX or so ito, yan, use biometrics, yan na, biometrics lang ako, diba? Yan, login ka na. Alright, so yan, nakapasok na tayo sa loob. So, ano ba yung pwede mo makita? Ayan yon. So, meron ka na dito, nakalagay dito lahat ng mga sasakyan mo na pwedeng dyan, mailagay mo, yan, na-register mo. So, yan, makikita mo na kagad yung balance. Magandaan dito sa system na to, kita mo kagad yung balance. Wala nang eme-eme, di ba? Ayan, no? So, for example, yan. Ganon din naman ang sistema kung paano mag-load dito. Pwede sa GCash, pwede yan sa yan, no? Makikita mo yung recent transactions dito. Tapos, pwede ka mag-top up. Yan. Sinabing top up, yan yung maglo-load kayo. Meron ng mga 200, 500, 1,000. So, try natin yan. Yan. Tapos, next. Yan. Makikita mo, meron mobile banking, merong card, merong e-wallet. So, madalasan, ulit-ulit, madalas GCash, yan. Pwede mag-GCash. Yan yung mga pwedeng mga e-wallets na pwede magamit. Yan. Maya, GCash, ShopeePay, WeChat, or QRPH. Yan. So, cards, yan, makikita mo yung mga cards mo dito na pwede mong i-add. So, depende sa'yo kung debit card or credit card, pwede yan. Mobile banking,
pwede din using Union Bank, PDO, BPI, Metrobank, yan. And RCBC, pwede yan. Ayun. So, yan. Tapos, pagka naman, no, pwede rin naman sa GCash gamitin nyo. Pwede yan. Pati sa Maya din. Direkta. So, kadalasan, ang hinihingi sa mga wallets na yan is yung account number, tsaka yung, yung kung magkano yung re-reload mo dun sa RFID na yun. So, ayun. So, okay. So, yun. Sana na medyo may natutunan kayo doon sa, kung paano gamitin yung mga RFID applications na yan, no? So, ito yung mga bagay na advice ko na dapat, doon nga, kasi minsan, madalas ko naririnig na palagi na lang na charge sila nang hindi alam yung hindi, parang biglang 200, biglang nawawala yung load, ganun. Ayun. So, para medyo mas maiwasan mo yung mga ganun bagay, make sure na pagka, kunyari, di ba nakita mo, pass-through lang, walang barrier na. So, ngayon, ang isang responsibilidad mo lang is make sure na na lumabas yung yung na-detect yung mo, yung paglabas mo. Kunyari is magpapakita doon sa screen yung balance mo o kaya yun nga, welcome, basta yun, dapat yung balance mo lumabas doon sa screen para na-detect na umentrance ka doon sa pag nakita mo yung balance mo, kaya kailangan inform ka sa balance mo, no? Yung pag nakita mo yung likod, yung likod mo kasi minsan may mga pasaway na driver na bumubuntot sa likod, parang mga walang pasensya. Ang ginagawa nila is pag enter mong gano'n sa toll gate, nakabuntot sa likod mo, ang madedetect, yun nasa likod. Ayun. Kaya yun, pag nakita mong mali yung balance mo, wag kang papayag na na mauna ka na. Yari ka na. Kasi pagdating sa sa toll gate na papasukin mo, yung pinakamalayo na naman ang babayaran mo kasi ang na-detect yung nasa likod mo, hindi yung mo RFID mo. Madalas na nangyayari to is yung mga may sira may sira yung RFID, kinagka-card. Kaya ngayon nangyayari din sa akin yan, kaya ang ginawa ko is pumunta naman ako sa nag-i-install. So kailangan papalitan mo yung sensor niya, yung RFID sticker para ma-detect na yung RFID mo. Okay. So yun. So yun mga bro. So sana may natutunan kayo dito sa video na to. And kaya hopefully yan, subscribe lang kayo at para maging updated kayo sa mga bagay-bagay. Alright. Sige. Thank you mga bro and bye, take.